Ka-Express, official nang nagsimula ang panibagong yugto ng preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa Window 2 ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers at isa sa pinakamalaking development ay ang pagdalo at pagsabak sa ensayo ni Justin Baltazar. Ang kanyang presensya ay agad nagbigay ng bagong direksyon sa usapan tungkol sa frontcourt rotation ng pambansang koponan. Sa gitna ng mga ulat na inaasang hindi makakalaro si Kai Sotto laban sa New Zealand at Australia, naging mahalaga ang pagpasok ni Baltazar sa training pool. Dagdag pa rito, nananatiling hindi patiyak ang availability ni Quentin Malura-Brown, kaya malinaw na kailangan ng Gilas ng karagdagang stability sa loob. Sa unang araw ng ensayo, aktibo si Baltazar sa defensive rotations at rebounding skills. Kilala siya sa kanyang haba, mobility at kakayahang maglaro bilang modern big na kayang mag-switch sa depensa. Hindi man siya kasing tangkad sa ilang international centers, may edge siya sa agility at motor, mga katangiang mahalaga laban sa physical at systematic na laro ng Oceania teams. Kung tuluyang hindi makalaro si Kai, malaking adjustment ito sa rim protection at anterior presence ng Gilas. Gayunpaman, maaring puna ni Baltazar ang isang aspeto sa pamamagitan ng energy plays, hustle rebounds at transition defense. Ang kanyang familiarity sa local system ay makakatulong din sa mas mabilis na integration sa rotations. Bukod sa front-court concerns, umuogong din ang posibilidad ng pagdagdag ng wing reinforcement tulad ni Renz Sabando. Bagamat wala pang official na announcement, maraming taga-suporta ang naniniwalang makakatulong ang kanyang athleticism at scoring burst, lalo na kung kinailangan ng mas mabilis na lineup kontra sa Australia at New Zealand. Ang flexibility sa lineup ang maaring maging susi sa mas epektibong game adjustments. Sa kabuuan, ang pagpasok ni Baltazar ay hindi lamang simpleng roster addition, kundi simbolo ng adaptability ng Gilas. Ipinakita nito na handa ang coaching staff na gumawa ng kinakailangang pagbabago upang mapanatili ang kompetitibong antas ng koponan. Habang hinihintay ang final na decision sa availability ni Kai at QMB, malinaw ang focus ngayon ay ang pagbuo ng chemistry at paghahanda sa physical na hamon sa Window 2. Ang susunod na mga araw ay magiging critical sa pag-finalize ng rotation, pero isang bagay ang tiyak, anumang forma ng lineup ang mabuo, ang layunin ng Gilas ay manatiling matatag at handang makipagsabayan sa pinakamahusay sa rehiyon. Official nang sumabak si Justin Baltazar sa ensayo ng Gilas Pilipinas nitong Lunes bilang bahagi ng paghanda para sa Window 2 ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ang kanyang presensya ay agad nagbigay ng bagong dimension sa frontcourt rotation ng koponan. Sa kasalukuyan, inaasang hindi makakalaro si Kai sa mga laban kontra New Zealand at Australia, habang nananatiling hindi pa malinaw ang availability ni QMB. At dahil dito, mahalaga ang pagpasok ni Baltazar bilang karagdagang haba, mobility at rebounding presence sa loob. Sa unang session, kapansin-pansin ang kanyang aktibong paggalaw sa defensive drills at transition sets. Kilala si Baltazar sa kanyang energy game, may kakayahang mag-switch sa depensa at makakuha ng boards sa parehong dulo ng court. Sa sistemang ipinapatupad ng coaching staff, mahalaga ang ganitong versatility, lalo na laban sa mas matatangkad at physical na kalaban sa Oceania. Kung tuluyang hindi makasama si Kai, malaking adjustment ang kakaharapin ng Gilas sa interior defense. Gayunpaman, ang pagdagdag kay Baltazar ay maaring magsilbing stabilizer sa rotation habang hinihintay ang final na desisyon sa iba pang big men. Ang pagpasok ni Baltazar ay hindi lamang simpleng rotation addition, ito ay indikasyon ng tactical recalibration para sa mas mabigat na kalaban. Sa kawalan o limitadong availability ni Kai at QMB, maaring baguhin ng coaching staff ang kombinasyon sa frontcourt upang mapanatili ang bilis at floor spacing. Isa sa mga diskusyong lumalabas sa mga fans ay ang posibilidad ng pagdagdag ng wing scorer na si Renz Sabando. Kilala sa kanyang athleticism at shot creation, si Sabando ay maaring magbigay ng instant offense at defensive spark kung sakaling kailangan ng mas maliit pero mas mabilis na lineup. Bagamat wala pang official na kumpirmasyon, malinaw na bukas ang pinto para sa adjustments depende sa pangangailangan ng koponan. Well, sa kabuuan, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng flexibility ng Gilas sa pagbuo ng lineup. Ang mahalaga ngayon ay mahanap ang tamang kombinasyon ng laki, bilis at chemistry bago sumabak sa second window.
At habang hinihintay ang final na update sa injured at overseas players, isang bagay ang malinaw, ang roster ng Gilas ay patuloy na umusbong upang makasabay sa mataas na antas ng international competition. Ang pinakahuling development sa kampo ng Gilas ay malinaw na nagpapakita ng isang kupunang patuloy na nag-adjust at maghahanap ng pinakamainam na kombinasyon bago sumabak sa second window. Ang pagpasok ni Justin Baltazar sa training pool ay hindi lamang simpleng dagdag lakas sa roster, kundi isang mahalagang hakbang upang patatagin ang frontcourt sa gitna ng mga isyu sa availability ni Kai Sotto at QMB. Kung tuluyang hindi makalaro si Kai laban sa New Zealand at Australia, malinaw na haharap ang Gilas sa malaking hamon sa interior defense at rim protection. Gayunpaman, ipinapakita ng kasalukuyang galaw ng coaching staff na may plano silang punan ang mga kakulangang ito sa pamamagitan ng versatility, mobility at mas mabilis na rotation. Sa modernong international basketball, hindi lamang taas ang batayan ng pagiging epektibo sa loob, mahalaga rin ang switching ability, floor spacing at transition defense. Sa aspetong ito, maaring magbigay si Baltazar ng bagong balanse sa lineup. Ang sitwasyon ay nagpapakita rin ng mas malawak na katotohanan. Ang tagumpay sa international stage ay nakasalalay sa depth at adaptability. Hindi palaging kompleto ang roster dahil sa injuries, club commitments o iba pang limitasyon. Kaya, ang kakayahan ng isang koponan na mag-adjust ng mabilis at mag-integrate ng bagong peraso sa sistema ay napakahalaga. Dito masusukat ang tunay na lalim ng programa ng Gilas, kung gaano kahanda ang mga reserba at kung gaano kabilis maipapatupad ang tactical changes. At may mga panawagan din mula sa mga fans tungkol sa posibilidad ng pagdagdag ng athletic wing tulad ni Renz Abando, na maaring magbigay ng scoring spark at defensive energy kung kinakailangan. Bagamat wala pang official na confirmation, ipinapakita nito ang patuloy na paghahanap ng tamang timpla ng laki, bilis at shooting, mga elementong kritikal laban sa mga powerhouses teams ng Oceania. Ang pinakamalagang aspeto ay ang kolektibong layunin ng kupunan, higit sa individual names at roster moves. Ang tunay na lakas ng Gilas ay nasa chemistry, disiplina at sakripisyo para sa bandera ng bansa. Ang kasalukuyang adjustments ay hindi senyales ng kahinaan, kundi patunay ng pagiging handa sa anumang hamon. Habang papalapit ang second window, malinaw na ang kupunan ay nasa proseso ng masusing paghubog, isang hakbang patungo sa mas matatag at mas kompetitibong kampanya sa international arena. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Gilas para sa second window ay malinaw na test ng depth at adaptability ng roster, at ang pagpasok ni Justin Baltazar ay strategic move upang punan ang posibleng pagkawala ni Kai at ang hindi tiyak na availability ni QMB. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.